morning, honey. Kumusta ang tulog mo? Good morning din, honey. Kaya lang parang masama ang pakiramdam ko. Sana ay maging maayos ang pakiramdam ko mamaya pagkatapos ko magpahinga ng konti. Naku, ang taas pa rin ng lagnat mo. Di kaya dahil to sa ginawa natin kagabi? Honey naman, nagbibiro ka pa. May sakit na nga ako eh. Sige, tatawag ako ng doktor para mapatingnan ka. Mataas nga ang lagnat niya. Bibigyan ko siya ng gamot at magpahinga na lang muna hanggang sa gumaling ka. Yes, doc. Hindi ko siya pagurin. Honey, talaga nakakahiya kay doktora. Isang buwan pa ang lumipas buhat ng magkasakit si Beatrice. Lumabas kami para mamasyal sa mall at bumili ng mga bagong damit para sa kanya. Masaya ako dahil wala nang nanlalait sa asawa ko dahil sa Honey, dapat ba nating bilhin ng damit na to? Masyadong maganda. Oo, Hon. Kasi maganda ka rin. Dapat magaganda rin ang mga damit mo. Ngunit hindi namin alam na lugar na iyon makikita kami ng mga dati kong kabarkada na walang alam kundi ang mang-insulto. Nakita nyo ba yon? Si Albert yun, ha? Bakit ang payat na ng babaeng kasama niya? Oo nga no, nasa na kaya si Dambo, Babe? Nakakagulat naman. Umorder ka na, Hon. Masarap kumain pagkatapos manood ng sine. Ginutom ako sa napanood natin. Sige, ako na ang bahalang mag-order ng kakainin natin para sa ating dalawa. Nagpatuloy ang panunuya ng mga ito sa amin kahit na hindi na lang pinapansin. Baka naman nagsawa na sa taba. Nakakaumay naman kasi yun sa sobrang taba. Hindi ako naniniwalang magagawang makatagal ni Albert sa kay Dambo, Babe. Hindi natiis ang kanilang tawanan at nilapitan ko na sila para patigilin. Bakit nyo pinagtatawanan ng asawa ko? Mahiya kayo ha? Hindi nyo ba alam kung gaano kasakit ang ginagawa ninyo sa amin ngayon? Tigilan nyo na ang pangungutya sa kanya dahil hindi nyo siya kilala. Ngunit hindi ko akalaing ang insidenteng iyon ang magiging dahilan para mawalan ng malay si Beatrice. Ani, Beatrice, ayos ka lang ba? Ha? Siya pala si Dambo, babe. Hindi ako makapaniwala. Pumayat na siya ng husto. Hindi ko siya nakilala agad. Dok! Dok, pagalingin ninyo ang asawa ko. Ihiga mo siya dito sa kama. Dito na lang po kayo sa labas, sir. Maghihintay na lang po kami ng balita para sa inyo. Diyos ko, ano kayang sakit ni Beatrice? Kasalanan ko ito. Baka mamaya dahil sa pagpapayat ay humina na ang katawan niya. Sana ay maging maayos ang lagay niya agad. Mr. Albert, ikaw ba ang asawa ng pasyenteng si Beatrice Suarez? Ako nga, Doc. Anong sakit ng asawa ko? Walang sakit ang asawa mo, 2 weeks na siyang buntis, kaya dapat alagaan mo siya at huwag pabayaang mapagod. Beatrice, nag-alala ako sa'yo ng sobra. Honey, ano raw ang sakit ko? Wala, honey. Buntis ka na raw. Congratulations sa atin. Magiging mama at papa na tayo. Salamat, Beatrice. Honey, natatakot ako. Baka kapag lumaki na ang tiyan ko, tumaba na naman ako. Honey, okay lang yon. Lagi mong tatandaang mahal kita. Kahit na ano pa ang maging itsura mo, okay? Sapat ka na sa akin at hindi na ako titingin sa iba. Promise, hindi mo ko ikakahiya. Oo, promise. Mahal mo pa rin ako at hindi ka titingin sa ibang babae. Ang ganda ng paglubog ng araw, parang tayo lang ang nandito. Oo nga, sana ganito lang tayo palagi. Masaya at magkasama sa bawat sandali ng buhay. Yes, ang sarap naman ito, honey. Oo, niluto ko to para sa iyo. At kay baby. Gusto ko lang na maging espesyal ang hapunan natin ngayong gabi. Honey, ang laki ni baby sa tiyan ko. Ano kaya siya, babae o lalaki? Kahit ano pang ibigay sa atin ng Diyos, mamahalin natin siya ng buong puso. Hello sa mga viewers, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sana ay patuloy ninyong panoorin ang aming kwento. Salamat!